Ang encourage ko lang po sa inyo ay magpatuloy po tayo Amen. sa paglilingkod dahil mayroon pong reward na naghihintay sa atin sa langit. Amen. Sabi po yan ng Panginoon. Hello po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Ngayon po ay Sunday. It's November 8th, 2020. And it's already 12:45 in the afternoon. Katatapos lamang po ng aming fellowship dito po sa church. At kasama ko po ngayon si Kuya Romy Lozano. At actually, pauwi na sana kami pero I just would like to hear from him, from his personal life testimony, kung paano po siya nakakilala sa Panginoon, kung paano siya binago ng ating Diyos na buhay, kung ano yung kanyang buhay dati nung hindi pa niya kilala ang Panginoon, at kung ano na ang buhay niya ngayon. Ayan, si Kuya Romy Lozano. Taga saan po sa Pilipinas, Kuya? Ako po'y dalawang probinsya pong pinanggalingan ko. Masbate at saka Romblon. Sibuyan, Romblon po ang aking bayan sa Masbate. Romblon. Sa Masbate po, Balod, Palani, Balod, Masbate. At saka Romblon. Hindi ko pa napupuntahan yung mga lugar na yan. Saang part yan ng... Ang Masbate po ay Region 5. Ang Romblon po ay kabilang siya sa Southern Tagalog. Tinatawag na Mimaropa. So Region 4, ano pa yun? Pero part pa rin yan ng Luzon, no? Pero ang salita namin, Bisaya, Tagalog. Nakakaintindi kami ng Bicol. Praise the Lord. Yeah. So, nung nasa Pinas pa kayo, ano po ang dating trabaho niyo doon? Ako po'y nagtrabaho sa pabrika ng simento, Rizal Cement. Tapos nagkaroon po ng retrenchment. Nalipat po ako sa Antipolo sa may Island Cement. Kasi ang nagpapatakbo po ng Island Cement at saka Rizal Cement ay Pinma. So, sa Masbate po yun? Hindi, diyan sa Binangonan Rizal. Sa Binangonan Opo. Rizal. Balita po na kayo po daw ay isa sa mga talagang iniispatan ng mga pulis noon nung kayo po hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Ay sa probinsya po namin sa Romblon, sa Sibuyan, ay katunayan po ako'y laging napupunta sa bilangguan po. Kapag ka nakakagawa ako ng kasalanan. Kasi nung kabataan ko po, nung maliit pa ako, mahilig akong tuksuhin ng mga tao. Kaya nagtanim sa puso ko yung galit. Kasi mula sa pagkabata ko, lagi nang puro sakit ang dinanas ko sa mga magulang ko. Lalo na yung sa tatay ko. Dahil ang tatay ko ay hindi ko po kinahiya. Ang aking tatay po ay isang kriminal sa aming bayan po sa Palani, Balod, Masbate. Babalitaan po ng mga tao yung tatay ko, pero pinatay din po siya. 10 taon ako nung time na yun, 1970 siya pinatay. Alam po ninyo, wala akong narinig tungkol sa salita ng Diyos nung time na yun. Puro galit, nag-aaway sila lagi. Minsan makita na lang namin pag umaga yung nanay ko ay black eye, mga black eye. So kapag Kasi nag-aaway ang mga magulang nyo noon, kayo lagi ang pinagbubuntunan ng galit ng tatay nyo? Hindi naman, kahit na walang Kahit hindi sila nag-aaway, talagang laging nagagalit. talagang kasi sugarol at saka manginginom. Ay kapag lasing yon, pag umuwi na lasing, mag-alboroto na siya, tapos babayuhin niya ang kaldero, yung banga namin na lalagyan tubig, babasagin niya yun, tapos iyak na lang nanay ko, tapos siya naman pagbubuntunan ngayon ng Kaya puro
puro talagang sama ng loob. So mula nung pagkabata ninyo, talagang naitanim na yung galit sa puso ninyo. Oo. Tapos alam po ninyo doon sa lugar namin sa Masbate, talagang sinasabi ng mga matatanda Mm. na mahalaga pa daw yung buhay ng manok. Naririnig ko po yun sa mga matatanda na nagkikwentuhan sa tabing dagat Mm. na mahalaga pa ang buhay ng manok. Kumbaga ang bibig ng tao doon pagpatay. Oh. Kasi ang mura doon sa Masbate ang term ay palasyon. Ibig sabihin papatayin. Mhm. Yun ang pinakamura doon. So, Yun ang kumbaga cars nila na so magbabayad lang sila, gano'n. Ganon ang doon. Pero kami bata pa, naririnig ko. Alam mo na yung bata ay pag narinig niya, natanim sa isipan niya, hindi niya makalimutan. Hanggang ngayon hindi ko makalimutan Oh. yung mga salita na yun. Mm. So, yun nga, isang beses umuwi ng probinsya ng Sibuyan, ng Romblon ang nanay ko. Kami naiwan, tatay ko at saka kuya ko. Ay nung gabing yun, nakipag-inuman yung tatay ko, umuwi siya lasing. Ngayon, nagsaing ako ng kanin, bigas na mais. Kumain na kami ng kuya ko, tinirahan namin siya. Mm. Pagdating niya, kakain siya, ang sabi niya, hilaw daw yung kanin, samantalang tira na lang namin yun. Ang tanong niya sa kuya ko, sinong nagsaing? Ang sabi ng kuya ko, si Romeo. Hindi, yung tatay ko, meron siyang double blade. Mm. Ang tawag doon sa Itak ba yun o espada? parang ganun, parang na espada. double blade, oh. Oo. Grabe pala, no? Alam nyo, sinaksak niya ako. Buti maagap yung Mhm. kapatid ko. Itinulak niya ako ngayon. So ang aming bahay doon sa probinsya, ang mga bahay doon usually may silong. Mm. Gawa lang yun sa niyog. Ang dingding ay dahon ng niyog na yung buo hindi na siya hinabi o hindi na siya nilala. Patayo lang. Tapos pako-pako. Ang hagdanan namin kawayan. So nahulog ako nung tinulak ako ng kuya. Bagsak ako sa silong, sa ilalim. Ang totoo, hindi ako dumaan sa hagdanan eh. Mm. Nung talagang bagsak ako. Ngayon, pagtayo ko, tumakbo ako dahil ang tatay ko nahabol ako eh. Merong patay na ay tumbang niyog. Yun mga matagal na natumba na nandyan lang nakahamba lang yan sa daan. Hinabol niya ako dahil lasing, natumba siya. So umakyat ako sa niyog. Yung niyog niya yun yung tinatawag na sanggutan. So hindi naman siya O yung umakyat. pinagtutubaan. Ah. Umakyat ako doon ay kasi pagka ang niyog ay tinubaan mo, malinis yan. Umakyat ako doon sa sanggutan na yun, sa niyog, at yumapos ako doon sa pinaka ng niyog, yung mga palapa niya nasa taas. Ngayon, ang tatay namin hindi na nakahabol, hindi niya na alam kung nasaan ako eh. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Maya-maya may umaakyat sa niyog. Yung pala yung kapatid ko, sabi niya tulog na. Tulog na daw yung papa namin. Buti hindi kayo nangawit, no? Sa... Hindi, kasi maganda kapag yung tinutubaan ng niyog, malinis yan. Nakaupo doon yung mga nagkakarit. Oo. Sa taas na mismo. Oo, minsan nagiinuman sila doon sa taas. Grabe yan. Oo. So doon ako nakayapos, nabot ako ng umaga ron. Dahil ayaw kong bumaba, dahil alam kong Galit pa rin, ano? galit siya. Ay sabi tulog na, hindi ako bumaba. Yun nga, nung magising ang tatay ko, wala lang, nakita na kami nung umaga na, wala lang, wala lang. Kailangan isang tawag lang sa'yo, nandiyan ka. O hindi mo mang sinasadya, ay talagang may parusa ka, may hataw ka. Kung anong makapitan noon, minsan itak, kaya lang hindi pataga. Yung lapad naman na ihataw sa'yo. Kung anong makita niya, no? Oo. So,
Sa tatay ko, sa nanay ko, puro sakit ang inabot ko. Kasi noong time na yun, 10 taon hanggang 11 years old. Hindi kami nagsasalawal doon sa sa lugar na yon. Kasi wala pang malisya nung araw sa Masbate. So yung aking singit, kulay talong na yan sa kakukurot ng nanay ko. Uy, grabe. Oo, hindi na ako umiyak. Alam nyo, naging na ako. Kumbaga naging manhid na ako sa sakit. Tinanim ko sa isip ko yan na wala ka ng kundi magtanim ka ng sama ng loob. So yun nga, hindi na ako nakaramdam ng nung kami 12 years old, lumipat kami sa probinsya ng nanay ko sa Romblon, Sibuyan, Romblon. Lahat kami nandun na kami. Ngayon, nung ako'y nagbibinata, dahil siyempre nandyan ang galit sa puso ko eh. Nagbibinata, ay mahilig ako makipag-away. Ganun ang ko. Basagulero. Oo. Tawag doon eh. Hanggang sa 13 years old, nakulong ako. Nadala ako sa barracks, martial law. 10 years old pa lang kayo, nakulong na kayo. 13. 13. Nakulong ako, na dinala sa barracks, martial law. Ang provincial commander ng Sibuyan, Romblon, Kahedjukan, ay si Teniente Baradas. Hindi ko makalimutan. Teniente Baradas, ewan ko kung buhay pa siya ngayon. Dinala ako ron dahil alam mo na hindi lang sa magnanakaw pa pati ako. Ganun ang ko, pastor. Ito po ipinatotoo ko. Hindi ako nahihiya. Ninakaw ko yung manok ng tiyahin ko. Pero hindi naman talaga, hindi kinatay, tinali lang doon sa Nagsumbong ngayon itong Pedro Ramilo. Anak yun ng kapitan dati sa amin. Nagsumbong kasi malakas sa sa mga PC nung araw. Dinampot ako ng PC, dinala sa barracks. Ay hapon, tinawag ngayon ako nila habang sila ay nagiinuman sa isang lamisa. Nagiinuman sila. Tapos tinawag ako. Sabi, maghapunan na. Sabi ko, sandali lang po, maghugas. Anong hugas-hugas? Sabing ganun. Siyempre, martial mahigpit eh. Sabi ko sa'yo, yung kamay ko, dahil walang kutsara eh. Yung pagkain ko ay isang mangkok na kanin, nandun na yun sa bawa at saka isang hiwa na isda. Sabi ko sa'yo, dahil galing sa pagbubunot ng damo eh. Unang dakot pa lang ng kanin, labo kagad yun sa baw. Dahil puro lupa yung madumi yung kuko eh. Nangugas-ugas eh. Oo, kain. Tapos binabato-bato ako ng tansa ng bernong mga PC. Tapos may isang PC. Tumayo siya, dinala niya ako sa kwarto. Ang sabi niya sa akin, matutulungan kita. Aminin mo lang ang kasalanan mo. Hindi ako umamin. So, sabi niya, pag-isipan mo. Hindi, balik. Dinala niya uli ako dun sa labas, sa inuman nila. Tinawag ako ngayon itong Teniente Baradas, Lieutenant Baradas. Pagkatawag sa akin, lumapit ako. Alam mo, mayroon siyang bala sa kanyang kamay at inipit sa akin dito, sa mga daliri ko, at pinisa itong aking kamay. Sabi ko sa iyo, pastor, sa sakit, napaihi ako sa aking short pan, pero hindi ako umiyak. Ganun katigas ang puso ko. Hindi ako umiyak. Manhid na. Kasi So nung mga kabataan nyo ay labas-pasok din po kayo sa kulungan? sa tuwing makaano ako ng kasalanan, kuha na yun, nabilanggo ako. So dahil bata pa, may yung kumbaga ang sentensya ay mga ilang araw ka lang makulong doon. Nakalaya ako. Nung matapos yung aking kaso, nagpunta po ako sa Maynila. Alam niyo, sa Maynila, napunta ako sa Harrison.
marami po akong mga nasaktan dyan sa Harrison. Kumbaga, mainit na ako dyan, lumipat ako ng Quezon City. Madaling araw, pumunta ako sa Quezon City. Sa Masambong ako napunta, sa Fresco. Masambong. Naging loko-loko naman ako ron. Nahilig ako sa mga pupunta kami sa mga beer house na yan, 1, 2, 3. Ang ibig sabihin 1, 2, 3, hindi magbabayad. Takbo. Order ka. Tapos, pag talikod ng waitress, sabay alis na yan. Ganon. So, ang kawawa ang waitress. So, ganon, tuloy-tuloy hanggang sa nang-hold up ako dyan sa Glory Supermarket para may pang-inom lang. Tapos, naano ako dyan sa mga barkada dyan sa Masambong. Sa Paite ako nakatira eh. Gabi-gabi nandiyan kami nagiinuman. Mayroong mga grupo ng dyan, sabi nila sa akin. Kumbaga, pag ka sa kanila, susubukan kanila eh. Kung game ka, kung tumitira ka. Ay, noong time na yon sabi ko sa kanila, ay palaban ako, sabi kong ganun. Hindi, binigyan nila ako ng kutsilyo, stainless. Sabi ko, ang unang dumaan dito may tama. So sinaksak ko sa tiyan, ang unang dumaan, sinaksak ko sa tiyan, iniwan ko na yung kutsilyo, hindi ko alam. So yun parang hamunan lang. Oo, no? para maging ka doon sa kanila. In ka sa grupo. Oo, ibig sabihin, Parang challenge, no? oo, parang mapatunayan na ikaw talaga ay palaban. Talagang matitindi pala ang challenge sa kapanahunan ninyo. Oo, and iniwan ko yun sa Ano ba yung unang dumaan? Babae? lalaki. Lalaki matanda? May edad? Hindi ko alam kasi siyempre lasing na eh. So yun. Tapos sabi sa akin nung grupo, o sige umuwi ka na. So uwi na ako sa amin. Doon sa tinitirahan. So ganun pala yung style ng mga Oo, nangungusulatan, no? ganun. Kumbaga titirahin lang Ganun. walang kasalanan. Walang kasalanan. And ang nangyari sa akin, kumbaga sinubukan lang nila Parang ako. challenge lang. Oo. Sabi ko, uuwi ako sa probinsya. Dahil may nasaksak ako. So, ang sabi sa akin nung amo niya na custom, isusurrender kita sa pulis. Sabi ko, wag na po. Ansin naman ako ng kuya ko. Tapos, umuwi ako ng probinsya ng Romblon. Anong taon yun na 1982. 1982. Nagpunta kami sa Sayawan. Mayroon akong pinsan na pulis eh. Ay may nambabato sa bubong. May anak siyang lalaki, yung panganay niya, sabi niya, tingnan mo nga kung sino yung nambabato sa bubong ng barangay hall. Kasi nga naman doon sa mga sumasayaw. Ay nakita ngayon nung anak, sinabi sa tatay niya na yun nga, yung tao na yun. Alam nyo, habang iniimbestagahan ng pinsang kong pulis, yung tao, pinagsasaksak ko sa dibdib. Sinasaksak, pero hindi alam nung pulis, ng pinsang ko na sinasaksak ko yung tao. Pero hindi naman siya namatay. Ngayon, umuwi ako doon sa tiyuhin ko sa Lumbang. Ang sabi nung kinaumagaan, sabi nung pulis pumunta doon, sabi minoran niya ako, sabi niya tatanggal daw siya sa serbisyo. Ang sabi ko, huwag kang mag-alala, bago ka matanggal, aminin ko na akong kasi hindi nila alam kung sinong sumaksak eh, basta kasamahan lang daw nung pulis. So sa mga ganong gawi, talagang nasanay na kayo na matapang kayo, malakas yung loob nyo na. Oo, kasi dyan sa Maynila dati ay kumbaga hit and run eh. Hanggang sa may mga panahon na mayroon na kayong napapatay, mga ganon. Ay hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta may mga nasasaksak kayo. Oo, may nasasaksak. Nung lumipat ako doon sa tiyahin ko, kapatid nanay ko, sa Barangay Danau.
kilala ako doon sa Danau. Kasi nag-aral 23 noong time na yun, 23 na edad ko. 23. Ngayon ang sabi sa mayroong isang teacher doon na taga roon sa Lumbang na nagkikwentuhan sila ng tiyahin ko na sabi may sinaksak daw nung sasayawan. Pero hindi nila alam kung sinong nanaksak. Ay naririnig ko yung usapan. Hindi nila alam na ako yun. Ang sumaksak ano. Hindi nila alam. Alam nyo pagdating ng gabi, Pastor, sayawan, nakasaksak ako Nasaksak na naman kayo. ng tao sa sayawan. So pang ilang tao na yun na nasaksak nyo? Pangatlo na? Doon sa probinsya, pangatlo. Ay, hindi, dalawa ang nasaksak ko eh. Oh, Nung gabi na yon. dalawa. So Oo. apat na lahat. Mula nung bata kayo. Oo. Ngayon, ay hindi, galing na kasi ako sa Maynila eh. Galing na ako sa Maynila, marami na akong nasaksak. Hindi, nung bumalik ako sa probinsya, dahil nag-aral nga ako, habang nag-aral, nag-iinom paggabi So panahon pa lang ng kabataan ninyo, marami na kayong nasaksak. sa Maynila. At saka hindi nyo alam kung yung iba ay namatay, kung Oo. yung iba po ay nabuhay. Oo. Ngayon, may nasaksak ako doon dahil nanghingi ng pang-inom eh, ng long neck. Ang sabi ko, dahil meron akong 3 kantos, kikil yun, kikil. Ay, yung ano na 3 kantos na binigay sa akin nung kinumpis kayo ng pinsang kong pulis, ay putol ang dulo, hindi matulis. Sabi ko sa'yo, inundayan ko na saksak yung nanghihingi ng pang-inom. Tangay-tangay yung laman ng ano doon sa ano na yun. Tangay-tangay nung 3 kantos na yun. Hindi siya napuruhan, nasugod siya sa ospital. Tapos umuwi na ako. Nasa lubong ko yung may bumati sa akin, Mio, sabing gano'n. Pagtawag ng pangalan ko, nasaksak ko ngayon. Saksak na naman. Dito na ano siya sa ganito. Umabot sa kanyang tagiliran. Pero hindi napuruan. Yung isa ang nagkaso sa akin Kadalasan ano yung mga dahilan bakit nasasaksak nyo yung mga tao na yun? ay siyempre sa ano na lang siguro sa dalang galit sa puso ko Galit sa mula puso. pa ng pagkabata. Ganun. So, hanggang sa magkaedad na kayo, Oo. lagi nang nagkakaroon ng pangyayari na Yun. paulit-ulit na kayo'y may nasasaksak. Tapos, nung gabi na yon, punta ako sa loob ng sayawan, sabi ko, tawagin niyo si Kapitan, sabi ko ganun. Dahil may nasaksak ako. Ay, noong time na yon, nandun yung chief of police ng kay Jucan Romblon, si Alfonso Roas. Dahil may mga bisita na taga Paraiso Construction, sabi niya pinapahiya daw. Pinapahiya ko daw. Hindi mo alam, may mga bisita ng taga Paraiso Construction. Sabi ko, nandito ako para kasi may nasaksak ako dyan sa labas. Sabi ko gano'n. Kumbaga, para maging alam nyo, inikot-ikutan niya ako. Tapos sinuntok ko siya sa gitna ng sayawan. Sino yun? Yung chief of police. Matapang talaga. Ay, bagsak siya. Sa gitna ng sayawan, bagsak siya. Chief of police na yun. Chief of police. May mga kasama rin siyang police. Ay, hindi ko alam kung may mga kasama siyang police. Basta bagsak siya. Anong sabi niya nung nung tumayo siya? Hinataw ako ng ang tawag na orang. Yung bakod. Tapos sabi ko, tawagin niyo si Kapitan. Dumating ngayon yung Kapitan. Sabi, ano na naman ang ginawa mo? Dahil yung Kapitan ay pinsan ng tiyuhin ko. Sabi ko sa Kapitan, dalhin mo ako sa bayan, munisipyo. Dinala nila ako doon. Nakulong ako doon. Dahil hindi naman nagsampa ng kaso, ano lang, paggamot dahil wala namang namatay, hindi namang grabe, hindi, okay lang. Nagbanta ngayon yung polis na yan.
Hanggang sa isang gabi nakasalubong ko na naman. Sabi niya, may pulutan daw siya. Sabi niya, may pulutan siya. Sabi, ano yun? Anong pulutan? Ay, basta may pulutan ako, sabi. Ande, dahil yung kalsada, ganun, pantay. Tapos yung bahay na pag-iinuman namin mababa. Ganun. Atras ng atras siya. Atras ng atras. Eh, pagdating dun sa pantay, inupakan ko na naman yung pulis. Yung chief of police na yun. Bagsak na naman siya. Alam mo, pag ano ay umalingaw-ngaw na lang ang putok. Mabuti yung pag ano ay nakayuko ako. Nakayuko ako, gano'n, hindi ako tinamaan. Ang nagkataon ngayon ay may bista ako sa probinsya ng Romblon. Ano yung business? Sa kaso, yung may hearing. May hearing. Sa kaso. Ande, nagkasabay kami sa bangka. Dahil masama ang panahon, ang sinakyan namin yung may layag, maliit lang. Aba, yung bait niya sa akin kasi kapag nag-away kami doon, ay sanay ako sa languyan. Lunod siya sa akin, ganon. Kaya naging mabait. Kaya kung saan siya, tumira siya doon sa barracks, dala-dala niya ako. Naging magkapatid kami. Yun. Hanggang sa isang beses, may nasaksak na naman ako. Yun ang panghuli. Nasaksak ko, hindi namatay. Na prostrated homicide ang kaso ko. Prostrated homicide. Yun ang pinakahuli. Hanggang sa hearing, ganun, hanggang sa hindi naging interesado yung complainant, na-dismiss ang kaso. Ngayon, nung ma-dismiss ang kaso, ang sabi sa akin ng attorney ko, si Attorney Narvades, ang sabi niya sa akin, pwede ka nang pumunta sa Maynila, pwede ka nang maghanap ng trabaho, pero kung ibigay mo sa akin yung address mo pag bumalik ka sa Maynila, just in case na buhayin ng kaso, ipapalam ko sa iyo. So wala naman nangyari, walang habol. So nung nasa Maynila ako, dala-dala ko ng may diploma na ako, pwede na ako mag-apply ng mga dati kasi nung sa Manila ako, construction at saka dishwasher lang. Ngayon, nag-apply ako sa pabrika ng simento. Sa may Rizal Cement, sa Rizal ako napunta. Sabi ko, pagbalik ko sabi ko sa isip ko, pagbalik ko ng Maynila, magpakatino na ako. Sa Rizal ako napunta. Madalit sabi, doon ako nakapag-asawa. Nakilala ko yung misis ko. Ang tatay niya ay kasama ko sa trabaho. Hanggang sa na yung schedule ang pagpakasal namin. Alam mo, yung gabi pa lang, di ba, tradisyon na kapag kinasal, may mga gabi pa lang, may mga handa-handaan, mga gano'n. Mga sayawan naman. Oo. Ay, may nanggugulo na na lasing na. Kasamahan ko din sa trabaho. Ang sabi ko, pag may nanggulo dito, walang matutuloy na kasalan. Ang sabi ko gano'n. Pero walang nakakaalam. Sa isip ko lang yun. Sa isip ko lang. Ay, buti na lang walang nangyaring gano'n. Hindi natuloy ang kasalan. So kung babalikan nyo yung lumang buhay ninyo, anong masasabi nyo doon sa lumang buhay nyo? Ay, bawat tao siguro may kanya-kanyang kwento sa buhay, mayroong mga eksperyensya. Ngayon habang naggagawa ng bahay, dumaan yung kumpare ko nagja-jogging, ang sabi niya, pare, yung mga kasamahan mo ay nag-apply na sila papuntang abroad. Sabi ko, saan ba? Sabi niya, pumunta ka sa kapatid ko, sabi niya gano'n, yung kumpare ko rin. And tinanong ko sila kung sa anong agency. Ang sabing gano'n, huwag kang pumunta mag-isa kasi hindi ka entertainin doon. Pumunta ako.
Ay dalawa lang pala ang kukunin. Isa ako sa napili. Dahil sa dami namin nag-apply, isa ako sa napili. Doon sa dalawa na yun. Napunta ngayon ako sa Republic of Palau. Maliit na isla yan sa Pacific. Tinatawag na Micronesia. US territory siya. Dala-dala ko yung ugali ko sa Pilipinas. Inom, sigarilyo. Ganon. Gabi-gabi nagiinuman kami. Gabi-gabi nagiinuman kami. Hanggang sa isang gabi walang ilaw, brown out. Bakit yung gabi na yun hindi kami nagiinom, pastor? At napag-usapan namin yung tungkol sa salita ng Diyos. Ay ito si Brother Joe Abordo hindi nagpapakilala na siya ay pastor. Kasamahan namin doon. Nandun lang siya, nandun din lang sa upuan, nakikiupo, pero ng time na nag-iinom kami nung mga nakaraang gabi, hindi, pag inalok mo siya, hindi mo pa siya mapatagay. Pero hindi niya sinasabi na pastor siya. Ngayon, sinangguni si anong aming kasamahan, yung planning manager namin taga La Union, si Ronald Garing. Mataas na Pilipino doon sa kumpanya namin, katungkulan planning manager. Ang sabi, ikaw Manjo kasi tawag namin kay Pastor Joe. Ikaw Manjo, anong masasabi mo sa amin na pag-usapan? Ang sabi ni Brother Joe, ay maganda, mayroong biblical, mayroong non-biblical. Kung gusto nyo, sabi niya, mayroon akong Bible dyan, titingnan natin sa Bible. Gusto nyo, magkaroon tayo ng Bible study. Alam nyo, isa ako against sa may dalang Bible study. Ay, may Bible. Sinabi ni Manjo na may Bible siya kung gusto magkaroon ng Bible study. Merkules ng gabi mag-Bible study pagkagaling sa trabaho. Alam nyo na against ako sa Bible. Nagdadala ng Bible. Abay, isa ako sa sumang-ayon. So tatlo kami ngayon. So pumayag na kayo? Pumayag ako. Ng Bible study. Bible study. Daming binabasa si Manjo. Marami siyang binabasa. Kumbaga wala lang sa akin. Mayroong Bible na binigay sa akin siya na pinabasa. Brother Rome, ikaw naman basahin mo nga itong verse na ito. Kung bakit nung binasa ko hindi ko na makita at lumuluha na, puro luha na. Sabi ko, bakit hindi ako napaluha, hindi ako napaiyak nung inipitan ako ng bala ng pisi nung panahon ng martial law? Bakit itong sa Bible lang verse na ito ay napaluha ako? Diyan ko napatunayan na ang salita ng Diyos na sinasabi sa Hebrew 4:12, kasi dito ko napatunayan yung Hebrew 4:12. Isa po ito sa talagang nagpaiyak sa akin. Ano bang sabi doon? Ang sabi na, for the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Alam nyo po, kaya pala ako napaiyak. Ganong katalas po yung salita ng Diyos. Kaya mula noon sa tuwing hindi ko alam na yun na pala yung time, yun ang time natatanggapin kong Panginoon. Naging tuloy-tuloy po yung Bible study. Naging tuloy-tuloy. Alam nyo po, Pastor, naging kaugalian ko dahil sa tinuturo ni Brother Joe. Ako ang nagpapasalamat sa buhay ni Brother Joe Abordo. Kung kilala po ninyo siya. Siya po yung pastor kasama namin dito. At ito po yung patotoo na napakabuti ng Panginoon. Kasi po, tingnan po ninyo yung
pastor, ang biyaya ng Diyos. Siya po yung ginamit ng Diyos sa Palau upang makilala kong Panginoon. Siya yung ginamit ng Diyos para makilala kong Panginoon. Ngayon, ako naman po ang ginamit ng Diyos para magkasama kami sa Canada. Tingnan po ninyo yun. Praise the Lord. Talagang may purpose Oh, ang may purpose ang Panginoon. Panginoon. Hindi kami naghiwalay mula noon hanggang ngayon. Ganon po kabuti ang Panginoon. Ganon kabuti ang Panginoon. Kapag bago tayong Kristiyano, napakalakas. Alam natin yung galaw ng banal na Espiritu. So naging kaugalian ko po dahil sa patuloy namin pag-aaral. Ang power ng Panginoon ay sa prayer. Doon siya ng prayer. Kaya madaling araw pa lang, nagpupunta na siya sa lugar. Ang sabi nga, solitary place. Nagdadasal siya. Quiet time. Oo, mayroon siyang ganon din ang naging kaugalian ko. So, sa madalit salita, naging mainit ako sa Panginoon. At saka, alam na alam ko yung ng banal na Espiritu. Malakas ang akin. Marami ng mga verses ang aking sa aking isipan. Kasi yun ang panalangin ko. Panginoon, punuin mo po yung memory bank ko ng salita mo. Kaya marami akong mga verses na memory verse. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya masasabi ko na yung sinasabi, your goodness is running after me. Totoo po yun, nangyari sa buhay ko. So, mula nung nakilala nyo si Jesus, Nakilala ko si Jesus. talagang nagkaroon na ng malaking Opo. pagbabago ang buhay ninyo. Oo. Dahil ang pananampalataya namin sa Pilipinas, hindi alam na misis ko na born again na ako. Tumanggap na ako sa Panginoon. Dahil ang communication lang nung araw ay wala akong cellphone nung Telegrama lang nun. sulat. Nasulat lang. Oo, sulat lang. Ngayon, hindi ko sinasabi na ako'y tumanggap na sa Panginoon. Pag bakasyon ko ngayon, ang sabi ko sa misis ko, pupunta tayo sa simbahan pero wag na doon sa ating dating pinagsisimbahan. Sabi, bakit? Sabi gano'n. Ay kasi, sabi ko, nalaman kong katotohanan. Sabi ko. Kasi ang sabi ko sa Bible, kapag nalaman mong katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Amen. Ibig sabihin, may pananagutan sa aking pamilya, hindi ko sila dadalhin doon sa manling pananampalataya. Dahil natanggap ko yung katotohanan. Ngayon, nasama ko sila sa madaling salita. Siyempre, bilang kilala ng misis ko ako na Sa kung anong ugali ko. Dating buhay, ang lumang buhay. Ay hindi na nakatanggi. Kumbaga, hindi ko naman sila tinutukan sa leeg para sumama doon sa aking pananampalataya. So kusang na rin. Madaling salita, tumanggap ang misis ko. Mga anak ko, nagpabautismo sila. Tumanggap sila. At sa panalangin, patuloy na panalangin, alam nyo, sa pamilya namin, ako ang unang na tumanggap sa Panginoon. At yung mga patotoo ko sa kanila, na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay pag-ibig, tumanggap din yung, may kapatid kasi ako ng kambal tumanggap din yung aking kapatid na kambal. Ngayon sila ay nagpapatuloy at marami na silang nasa Pilipinas, marami na silang nasiran ng Word of God. Ngayon, dito naman dinala ako ng Panginoon. Nakarating ako po ng Canada dahil lang sa habag ng Panginoon. Hindi po ako karapat dapat, pero dahil sa pangako ng Panginoon na I will bring you to the land of promise, Amen. that flowing with milk and honey. Bagamat ito para sa mga Israelita, pero inangking ko po ang mga promises na ito para din sa akin. Ay ito nga po nangyari, nandito po ako sa Canada.
thank you Lord. Lundag kami. Kaya nandito na kayo ngayon sa Canada. Pinadala ngayon namin kaagad sa Canada. Yung aming habang nasa bakasyon kami. Ay, napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi ko, napakabuti ng Panginoon talaga sa buhay. Ang pinakamensahe ko, hindi na kailangan na magpakasama kayo at kilalanin ninyo ang Diyos. Ang sabi po sa Bible, Yan. Today, Dito. ang sabi niya, today, when you hear the word of God, titingnan ko lang po sa Biblia kasi baka magkamali po ako. Ang sabi, inuulit-ulit po ito. Today, when you hear the word, the voice, ibig sabihin the voice, yung word of God dito. Do not harden your heart. Kapag ka daw narinig natin yung salita ng Diyos, ang sabi po dito, today when you hear His voice, don't harden your heart. Amen. Ngayon daw, sa oras na ito, kapag narinig mo daw yung salita ng Diyos o yung mga nagsishare, nagbabahagi ng salita ng Diyos, buksan po ninyo yung inyong puso. Huwag ninyong patigasin. Today is the day of salvation. Kapag ka narinig ninyo ang boses. So, kapag ka narinig po natin ang salita ng Diyos, kasi sinasabi sa kasulatan, today, when you hear the word of God, do not harden your heart. Huwag po natin patigasin ang ating puso. Hindi na po natin kailangan magpakasama pa para kilala natin ang Diyos. Ang Diyos po ay mahabagin, mapagmahal, pag-ibig po siya. Ito po yung nasasabi ko, naranasan ko sa buhay ko. Ang pag-ibig ng Diyos. Ako dati hindi marunong umibig kahit na sa mga kapatid ko. Dahil dala-dala ko yung puot. Ang masishare ko lang po na ang pag-ibig ng Diyos ay talagang hindi kailanman ay nagbabago. Ako'y napatawad ng Diyos kasi ang sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us in our own right and righteousness. Sa 1 John 1:9 ang sabing ganun. Alam ko wala namang matuwid na tao na hindi nagkasala ayon sa Bible. Kaya napakabuti ng Panginoong Hesus na sabi niya nga, inibig niya tayo. Ang sabi sa Romans 5:8, but God showed His great love for us by sending Jesus Christ to die for us while we were still sinners. So ganun po kabuti ang ating Panginoon. Sa buhay ko po, masasabi ko po na napakabuti ng Panginoon. So hindi ba kayo nagsisisi na nakilala nyo ang Panginoong Jesucristo? Ay wala pong pagsisi. Wala pong pagsisisi. Dahil dito ko po napatunayan na yung pag-ibig ng Diyos talagang sabi ko nga ay kailanman hindi nagbabago. Na ang sabi nga sa salita ng Diyos, kahit na tayo'y minsan hindi tapat, siya ay nanatiling tapat. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Siya ay tapat. So wala na po ba kayong balak na bumalik sa dating uri ng pamumuhay? Ay hindi na. Hindi na. Hindi na kasi sabi, ang sabi sa Word of God, kapag bumalik pa tayo sa dati nating buhay, ay muli nating ipapako ang Panginoon. Wala nang sakripisyo pang maihandog uli. Amen. Kapag bumalik ka sa dati mong buhay. So Magpatuloy sa tayo. ating pananampalataya, Oo. paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. At yun ang pinaka the best na gagawin natin ngayon bilang mananampalataya. Opo. At ibahagi natin Ang pag-ibig ng Diyos, pag-ibig salita ng Diyos. salita ng Diyos Opo. sa mga hindi pa nakakilala sa Kanya. Opo. Okay, so maraming salamat Kuya Romy sa iyong pagbahagi sa amin sa iyong napakagandang personal life testimony. Thank you din Pastor, napaka-abutin tayo ng isang araw kung
Isa-isahin natin. isa-isahin ko yung kabutihan ng Panginoon. Hindi talaga mabilang ngayon. Oo, talagang totoo. Totoo po yan. Unti-unti po naranasan ko yung kapayapaan. So ngayon po ay nag-i-enjoy na po kayo sa paglilingkod sa ating Yes, Diyos na buhay. yes. Na Ito po. dati ay naiinis kayo, galit kayo sa mga nag-share ng Word of God. Pero ngayon, kayo na po mismo ang nag-share ng Word of God. Ay, napakabuti po ng Panginoon. Ako po hindi nag-aral po ng Bible school. kagaya ng seminary. Nag-attend lang po. Nakikinig po ako sa mga sermon ng mga pastor po sa habag ng Panginoon. Ako po ay nagli-lead ng Bible study sa aming bahay. May grupo na rin po ako. Praise the Lord. So ganong kabuti ang Panginoon. Amen. So ano pong masasabi nyo sa mga kapatiran po natin na nanonood ngayon? Ang encourage ko lang po sa inyo ay magpatuloy po tayo Amen. sa paglilingkod dahil mayroon pong reward na naghihintay sa atin sa langit. Amen. Sabi po yan ng Panginoon. So, Ang reward ay hindi dito sa lupa. Amen. Oo, dahil tayo ay tumatakbo sa takbuhin natin na takbuhin ng buhay, magpatuloy po tayo sa takbuhin natin. Kasi ang minimiti natin yung reward. Hindi po yung reward na mga ginto Amen. o kayamanan na nasisira. Yung pong reward na yun ay nasa langit, naka-prepare, naka-reserve para sa atin. Bawat isa po sa atin naman na napalataya may reward. Depende po sa ating ginagawa sa Panginoon, sa ministry ng Panginoon. So, purihin ng Panginoon, sa Kanya po ang Praise the Lord. kapurihan, pasasalamat. Thank you, Pastor, sa Maraming salamat din po, Kuya Romy, sa pag-share nyo ng God inyong bless personal po. life testimony. God God bless po. bless po. Thank Maraming you po. salamat po sa mga lahat po ng mga nanood at naway napagpala po kayo. God Tayo bless po po at hanggang sa muli. Bye-bye.